Si Chis Escudero, mga kababayan, ang perception ng ating mga mamamayang Pilipino, kasabwat ni Sara, kasabwat ng Defense Council, kasi kinumplikan niya talaga, mga kababayan, yung Jukno na magiging parte ng House Prosecution Panel, yung naging utos ng impeachment court requiring the prosecution to submit a resolution. Game plan, mga kababayan, ng prosecution panel, hindi lang ng prosecution panel, ng mga senador na kakampi ni Sara Duterte, mismo ng si Bato de la Rosa, nag-motion na i-dismiss, at i-revise yung motion to dismiss, naging remand, 18 mga udas po yung bumoto. Kung kinidnap talaga si Michael Maurilio at dahil doon ay kung nasa matinding panganib siya ngayon, all the more, sana ay nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipungan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. May punto, mga kababayan, itong si Akbayan Party List Representative Chel Jokno. Yung yung second order ng impeachment court sa House Prosecution Panel, baka niya isang trap ito para lalo ma-dismiss ang impeachment case laban kay Sara Duterte? Ano yan, Mr. Maravillas, na utos ng impeachment court? Mamaya, ibigay ko po sa inyo ang buong kwento. Click subscribe muna po dito sa ating YouTube channel kung hindi pa kayo nakasubscribe. Ako pala po si Dante Maravillas, isang Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Kumusta kayo, mga manoy, mga manay, mga tugang? May punto po si Chil Jukno. Lawmakers say impeachment court's second order might be a trap. Ito kasi si Chis Escudero, mga kababayan. Ang perception ng ating mga mamamayang Pilipino, kasabwat ni Sara, kasabwat ng Defense Council, kasi kinumplikan niya talaga, mga kababayan, yung impeachment case. Ginulo niya. Kaya itong si Chis Escudero, mga kababayan, ang dami nang nagagalit sa kanya. Pati yung mga kapwa niya abogado, mga legal luminaries, pati yung mga constitutionalist, hindi nagugustuhan ang mga ginagawa ni Chis Escudero, mga kababayan. Ang minimin, mga kababayan, ni Chel Jukno na magiging parte ng House Prosecution Panel, yung naging utos ng impeachment court requiring the prosecution to submit a resolution approved by the lower chamber of the 20th Congress, ratifying the acts of the 19th Congress of the House of Representatives and affirming its determination to pursue and prosecute the verified impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. Paliwanag ni Chel Jukno, ang iba kasi niya may view such a resolution as a violation to the constitutional ban on initiating more than one impeachment complaint against the same official for 1 year. Madaling sabi, mga kababayan, itong aksyon na to, ang utos ng impeachment court, baka isang patibong lang para manapan ng butas. Gamitin yung resolusyon na patunay 2 beses na niya kayo na nag-file ng impeachment complaint. Yung una niya, final ninyo sa 19th Congress. Tapos niya ngayon, final ninyo sa 20th Congress. Yan ang ibig sabihin po ni Chel Jukno. So nagiging maingat siya. Si baka niya, gamitin lang ito na rason para makalusot, dismiss ang kaso. Kasi yun naman talaga ang game plan, mga kababayan, ng prosecution panel. Hindi lang ng prosecution panel, ng mga senador na kakampi ni Sara Duterte, mismo ng si Bato de la Rosa, nag-motion na i-dismiss, at i-revise yung motion to dismiss, naging remand, 18 mga udas po yung bumoto. Ganon katindi po ito, mga kababayan, na laro nitong mga kakampi ni Sara Duterte. So nag-iingat po si Chel Jukno. May punto siya po. Yan niya ang isa sa mga bagay na kailangan pag-aralan ng mabuti. Kasi baka naman maaring maging trap nga yan. Pag ginawa yan ng House, sasabihin naman nila, nag-violate na kayo ng 1-year ban. Pag ganyan po, panluloko, harap-harapan ang ibig sabihin yan. Suguri na natin yung Senado. Ipadlock natin sila dyan para hindi na makalabas. Ayaw ninyo sa santong dasalan,
santong paspasan ngayon. Hindi na kayo sumusunod sa ating konstitusyon, pinagluluko na ninyo yung mga tao, ayaw ninyong papanagutin ang impeach Vice President, ayaw ninyong matuloy yung trial para kung halimbawa hindi man talaga nagkasala si Sara, i-acquit ninyo. Pero iba ang intensyon mga kababayan. Sabi nga natin, sa kanilang behavior po, makikita natin, takot na takot ang mga kakampi ni Sara na matuloy ang impeachment trial kasi bubulwak ang bulto-bultong mga ebidensya na magko-convict sa kanya. Yan ang paniwala ng karamihan nating mga kababayan. At saka pati ng prosecution panel kasi hawak nila yung bulto-bulto. At yung sabi nga ng bago na member ng private prosecution, si Attorney Lorna Capunan, doon pa lang anya sa 4 na articles of impeachment enough na makonvict si Sara Duterte. Pero kahit isa lang sa articles of impeachment na 7, pag na-convict si Sara Duterte, tanggal na siya, mga kababayan, bilang Vice Presidente and will be perpetually disqualified to hold any public office. Kaya grabe ang nervyos po ng mga nasa kampo ng mga Duterte, pati ng mga senador na kanyang kakampi. Yes, sabi ni Chel Jokno, that's why, Anya, all of these things, all of what happened in the Senate is so highly questionable. Because instead of obeying the Constitution, which is super clear to me, as soon as the verified complaint is filed, bearing at least 1/3 signature of the House members, you have no choice but to conduct the trial, hear the evidence, and then decide based on the evidence. Kaya biglang kinumplika yung proseso, kahit labag na sa konstitusyon, ginawa pa rin itong mga senador, majority ng ating mga senador. Winalang hiya po yung ating konstitusyon, nagsarili ng konstitusyon, mga kababayan, si Chis Escudero, pati yung rules ng Senate, mga kababayan, binago niya in the middle of the game. Ganon ang ginawa, mga kababayan, itong mga kakampi. Yan ang perception ngayon ng karamihan sa ating mga mamamayang Filipino. So sabi dito sa balita, maging si ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr. naniniwala the current lower chamber niya need to vote on such a resolution. Need not vote pala on such a resolution. Di kailangan. Kasi anya, sabi ni Pido Garbin, kaibigan nating congressman, na-transmit na niya siya sa Senado. Hindi Constitution is clear. Malinaw na malinaw that what remains is for the Senate niya to try the same. Simulan ang trial, madaling sabi. Sabi naman po ni Chel Jokno, matapos niya na mag-file si Sara Duterte ng kanyang answer ad cautelam noong 1 linggo, yung kanyang impeachment case is ripe for trial. Hinog na niya. Itong filing niya of an answer signifies kasi that the issues have been joined, meaning that the case is now ripe for trial. If this is heard in a court of justice, hindi ka na pwedeng mag-file ng motion to dismiss dahil the issues have already been joined at dapat na mangyaring susunod ay i-conduct na ang trial. Sabi po ni Congressman Garbin at Jokno, neither the Constitution niya nor the Senate rules provide for a scenario to dismiss the articles of impeachment against Vice President Duterte na walang trial. Ang ibig sabihin ng trial ay ipaupo na yung mga testigo at ipresenta ang ebidensya. Kaya hindi ko maintindihan kung saan nanggaling yung sinasabi nila na pwede na raw i-dismiss. Ganon, mga kababayan. Kaya kailangan bantayan natin ito ng mabuti. Kasi harap-harapan po na sinasalaula ng mga senador ang institusyon ng Senado. Yung desisyon niya ng majority vote ay ang tanong ko naman dyan, saan galing yon? Wala akong nabasa in the Senate rules or in the Constitution, so pwede bang gagawa sila ng rules habang tumatakbo yung kaso? I've not heard of dismissal, and the Constitution does not speak of dismissal. The Constitution speaks of hearing in trial and then reception of evidence. I totally respect the opinion of the Senate President, but ours in the House of Representatives, it should proceed to trial. Sabi po ni Congressman Garbin. You see, mga kababayan, yun ang tama na pananaw. Kahit itanong ninyo sa mga eksperto. Kaya malabo po itong mga pinagagawa ng ating mga senador.
So anyway, tingnan na lang natin yung mga developments niyan in the coming days. O ngayon, pumunta na po, dumulog na sa NBI si Risa Hontiveros para mag-file ng kaso doon sa bumaliktad na testigo laban kay Kibuloy at inakusa si Risa Hontiveros yung pinagdadaldal ni Atty. Harry Roque. Mahilig ka niya magbayad ng testigo. Binayaran daw ng milyon itong alias Rene para magtestigo kay Kibuloy. Pumisbak ngayon po si Risa Hontiveros. Sabi niya, sino ba ang nasa likod nitong kampanya ng pagsisinungaling? Senator Risa Hontiveros answered questions from the media as he filed raps against Michael Maurilio and others before the NBI for accusing her of bribing witnesses to implicate detained Apollo Kibuloy during last year's Senate investigation of the alleged abuses inside the Kingdom of Jesus Christ. So, pakinggan natin ang interview kay Risa Hontiveros, mga kababayan. Updates about that dahil pagkatapos nung kanyang mga huling mensahe sa opisina ko noon lamang June 22 at 23 nitong 2025. Imagine, just a little more than a week ago, naghuhumingi ng rescue dahil siya daw ay kinidnap ng POJC at siya daw ay dun dinadakip sa Glory Mountain. Hanggang ngayon, at nung pinoward namin agad sa PNP yung mga messages na yun at agad din nilang kinikilusan. Kaya lang, habang kinikilusan na yung kanyang mga mensahe noon, ay lumabas na itong video. Take note din pala, no, yung nirereklamo ko, pinaiimbestigang fake news. Yung final niya na kaso pala, cyber libel, witness na bumaliktad, na sabi nga natin mga kababayan, malamang ginapang, binayaran po, ginapang, binayaran para bumaliktad laban kay Risa. Ganun. Channel, nagngangalang Pagtanggol Valiente. Bagong-bago po yan. Binuo lamang noong June 24, the day after nung mga huling mensahe ni Michael Maurilio. So, hiniling ko sa NBI ngayon alamin sino ba yung Pagtanggol Valiente na yan, sinong mga tao, sinong grupo, at dahil baka o malamang konektado yan dun sa cry for help nung earlier last month ni Michael Maurilio. Nanalangin pa rin ako para sa kanyang paligtasan. Sana matukoy kaagad ng PNP Davao kung nasan siya at mailigtas. Pero gayong paman, kailangan na niyang magpaliwanag at managot kung bakit siya nagsisinungaling sa mga video na ito. Sen, do you believe in the theory na maaaring kinid na po si Michael Maurilio? His statement was not on his own volition at siya po ay in great danger? Kung kinidnap talaga si Michael Maurilio at dahil doon ay kung nasa matinding panganib siya ngayon, all the more sana ay mapasakamay na siya ng PNP para sa mailigtas sa anumang panganib na maaaring pinaglalagyan niya at para din pwede siyang maimbestiga ng NBI batay dito sa reklamo ko at maging bahagi siya ng pagbuo ng kwento. Sino ba ang nasa likod nitong kampanya ito ng pagsisinungaling, fake news, witness tampering, at saka psychological warfare. Okay. Si Vice na lang. Do you think it's also appropriate that the government or Senate on their part gumawa po ng action para ma-rescue naman po ito kasi parang Well, ang Senado, dahil kami po ay legislative body, hindi po namin mandato o kakayahan mag-rescue ng mga kababayan natin nasa panganib. Kaya nga po yung mga huling mensahe yun ni Michael Maurilio sa PNP Davao namin agad ibinigay para kanilang ma-actionan. At hanggang ngayon, inaasahan kong ma-actionan nila ang sitwasyon, kung ano man yun, ni Michael Maurilio, at para mas mapalalim pa yung hiniling kong investigasyon ng NBI sa reklamo nito. Okay, thank you. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya Red Mix Fruit Drink.
Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab ka rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.